Sa wakas mukhang magkakaroon na ng bagong point guard ng San Miguel Beermen. At ito'y sa katakauhan nitong si Chris Banquero ng Meralco Bolts. Ang magiging balita daw ngayon ayon sa mga insiders, itong si Chris Banquero ite-trade sa San Miguel kapalit ni Wamit Yongson. Pero ito si Wamit Yongson hindi magtatagal yan sa Meralco. Ite-trade din yan sa Blackwater Bossing kapalit naman daw nitong si Christian David. So sa panig ng San Miguel Beer, ang importante dito makuha nila si Chris Banquero. Kasi nakita naman ninyo noong finals ng San Miguel versus TNT, binangkuna to si Tiongson noong Game 5 and Game 6. At naging pinili pa ni Coach Leo Austria si Chris Rosales dahil nga si Tiongson hindi epektibo sa offense at depensa. Ito si Chris Banquero, upgrade yan kay Tiongson at yan ang dahilan kung bakit siya ang gustong makuha ngayon nitong si Coach Leo Austria. Kung sakasakali, itong si Chris Banquero magiging magandang dagdag yan dito sa rotation ng San Miguel. Kung ang magiging balasahan nila ay Chris Ross at Chris Banquero plus Chris Rosares, yung tatlong Chris magiging okay na yan para sa San Miguel Beermen. Ito kasing si Banquero sa tingin ko gusto na rin niyang matrade dahil nga dito sa pagdating ni Jason Brickman, sigurado na mababawasan ito ng playing time dahil sobrang dami ng mga point guards ng Meralco. Kung mapupunta siya sa San Miguel, sigurado at the very least, backup siya ni Chris Ross o siya ang magiging starting point guard ng San Miguel Beermen. Kaya nga talagang sa tingin ko ito yung isang trade kung saan mananalo ang San Miguel. Pero okay din sa Meralco to, lalo na kung ma-trade nila si Wamit Yongson sa Blackwater kapalit ni Christian David. Kung ikaw naman ng San Miguel, parang reunion o welcome back to para kay Chris Banquero dahil naglaro yan sa San Miguel Beermen doon sa ABL, sa Asian Basketball League dati. So ngayon hindi na to bago na maglaro dito sa San Miguel Beer. Pero ngayon sa PBA na siya maglalaro para dito sa Beermen at sa tingin ko good move ito. At ang isa pa nating maibabalita ngayon, Magnolia Hotshots daw at ang Converge Fiber Excess ay nag-aagawan doon sa draft pick ng Titan Ultra. Hindi naman siguro magugulat ang kahit na sino dyan dahil yung draft pick ng Titan Ultra pinoproject na magiging mataas yan. Kadalasan pag pinag-uusapan natin yung draft, syempre yung Hinebra, yung pagkakuha doon sa draft pick ng Terra Firma, yan ang topic. Pero itong draft pick ng Titan Ultra ba, matindi rin yan dahil ito inaasahan na baka maging top 3 yan. Kasi number 1 Terra Firma, number 2 Blackwater, baka number 3 yung Titan Ultra. So yan ang dahilan kung ba't ngayon ito yung pinag-aagawa ng Magnolia at ng Converge. Itong Converge, alam natin matinding rebuilding yung ginagawa dyan. Pero itong Magnolia hindi naman nagpapahuli. Kaya nga pareho nilang gustong makuha yung draft pick ng Titan. Ang tanong, kanino ibibigay ng Titan yan? O ibibigay ba nila? Kasi itong Titan Ultra, independent team na yan. Hindi na yan yung Northport dati. So sa ngayon, magiging mas malakas itong Titan Ultra kung sakasakali na makuha nga nila yung magiging kapalit niyan. Ngayon, depende kasi yan kung sino ang i-offer naman ng Converge at ang Magnolia para dito sa draft pick ng Titan Ultra. Kasi kung ikaw naman itong Titan Ultra, syempre yung pinakamagandang offer, yun ang tatanggap. Doon mo ibibigay yung draft pick mo. Ngayon, kung hindi maganda yung offer, hindi wag mong ibigay. So, pinag-aaralang mabuti yan ng Magnolia, pati na nitong Converge Fiber Excess kung anong ibibigay nila. Kasi sa bandang huli, ang magde-define dito yung kung sino ba yung mga sasali sa draft. Kung sa pag-aaral ng Magnolia at ng Converge, matindi yung mga players na sasali dyan, syempre gagandahan nila yung offer. At diyan tayo makakakita talaga ng matinding negosasyon na mangyayari at para magkakaroon ng bidding itong lineup ng ng Converge at ng Magnolia para do sa draft rights ng Titan Ultra. So magiging interesting ang masusunod na araw dito sa tatlong koponan.